Ayan guys, merong bubuyog dito sa tenga ko. Yo, what up guys? Welcome back to my channel. My name is El Nino. May nag-react sa ginawa nating improvised queen bee marker na kesyo baka daw maka-feel ng discomfort yung ating queen at baka daw awayin siya ng kanyang mga workers na mga bees or palayasin siya. So, tingnan natin kung anong effect or kung kumusta na ba yung queen bee na nilagyan natin ng improvised na queen bee marker. So, let's go. Nauna, i-smoke muna natin ito dito. Nandito kasi yung ninaka natin. Tapos, may mamarkahan tayong isa pang queen bee kasi yung nirecommend nila na gamitin ko daw pang marka instead na yung improvised queen bee marker ko, wag na daw yun kasi baka daw maapektuhan yung pangingitlog ng ating queen. So, nagsuggest sila na gamitin ko itong Posca na paint marker. So, gagamitin natin ito mamaya kasi may isa pa akong queen na wala pang marka. So, let's go. Unang-una, kumustahin muna natin yung queen na nilagyan ko ng improvised na queen bee marker. Ginamitan ko po yung plastic na Mountain Dew. Tapos, may nagtanong, bakit daw kailangan concave? Kasi yung thorax ng queen bee natin ay convex. Parang sa bra lang. Parang ganito yung boobs, tapos pa ganyan yung bra. Parang ganun lang na idea. Wow! So, titingnan muna natin dito, kung kumusta na ba yung ating queen na may improvise. Kung nandyan pa ba, baka natanggal nga din eh. Tingnan mo nga dyan siya, kung nandyan yung queen. So, wala dito yung queen. Wala din dito. At marami siyang mga larva. Mamaya, papakita ko sa inyo yung larva ng hahanapin muna natin yung queen. Check dada. Ha? Dito. Andito yung mark na queen natin ng improvised marker. At makikita nyo guys, hindi naman siya inaway. Problema lang, medyo parang matatanggal pa yata yung marker natin. Pero hindi na natin yan tatanggalin. Kasi pag natanggal na lang, lalagyan na lang natin ng marker na Posca, yung paint marker. So, kumusta naman kaya itong So, maraming nectar dito. Titingnan natin kung maraming brood or days old na eggs yung ating queen. Bigat. Ano kaya meron dito? Aba, maraming brood. At saka may mga nectar dito sa loob. Yan amazing. So, makikita nyo dyan sa mga butas, may mga kulay puti. Mga yan, mga larva. So, kung mapapansin ninyo, marami namang larva. At parang okay naman kahit yung improvised marker lang yung ginamit natin sa ating queen. Ayan guys, yan ako nakikita nyo mayroong bubuyog dito sa tenga ko. At hindi ako na-alarma kasi alam ko naman na friendly yung mga alaga nating mga bubuyog. At mukhang marami naman yung mga larva natin dito. Bago itong frame na ito, kumustahin na lang din natin. Dati, nilagay ko dito, manipis lang, pero tingnan nyo ngayon, makapal na. Pinagtatrabahuan na ng mga bees natin para maitlogan na naman ang ating queen. Ito part dito ay manipis.
Tapos kung makikita nyo dyan sa color yellow na, makapal na siya. Yung mga bees ang nagpapakapal niyan, gamit nila yung beeswax. Pag makapal na yan, medyo malalim na yung mga butas, pwede na itlugan or lagyan ng pagkain ng mga bees. It's either nectar or pollen. So, since okay naman na yung ating queen, ay proceed na tayo sa pagmamarka ng ating bagong queen na hindi pa namarkahan na galing sa Baguio gamit itong Posca liquid chalk marker. So let's go. So andito tayo ngayon sa isa nating colony at meron ditong queen na bago lang na-install. Then mamarkahan natin gamit itong recommended ng mga beekeepers na marker. Shoutout nga pala kay Sir Miss Larry Leong. Shoutout sa iyo, sir. Thank you for your advice na maggamit ako nito. So, smoke muna natin dito. Dito din. So, una-una, syempre, hanapin muna natin yung queen. Medyo mahirap ito hanapin dito kasi walang marka. So, ito dito ay puro mga nectar. Ito yung pagkain nila, ito yung source nila ng kanilang carbohydrates. So dito nakita na natin yung queen. Yan yung queen natin, guys. Oh. Nakita siya. Kukunin muna natin yung ating queen. Ayan. Ayan na, guys. Oh. Ito na siya. So, queen secured. At let's check. Marami na ito ditong days old na mga eggs. At gagawin natin dito, ililipat lang natin yung queen. Ito na yung queen natin. At mamarkahan natin ito. Try natin siya markahan gamit itong Posca. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, kaya po ito minamarkahan ng queen para po madali natin ito makita kapag mag-inspection po tayo dito sa ating colony. Libo-libo po ang bilang ng ating mga bees at lalo ng mga workers at iisa lang po yung queen natin sa bawat colony. Kaya mas importante na may kakaiba siyang kulay or may marker siya para mas madali natin siya makita every time na mag-inspection tayo sa ating colony. Ito yan na, guys, markahan na natin yung queen natin. At patutuyuin lang natin ito ng konti bago natin siya ilagay or ibalik doon sa kanyang colony. So, ganoon lang kadali. Ganoon lang kabilis. Ito naman dito, guys, sa frame na ito ay maraming brood. Ang lalabas dito ay magiging bubuyog na. Ang nasa loob ng mga brood ay mga pupa. Yung mga pupa pag nag-emerge na sila dito sa kanilang brood ay magiging nurse bees muna sila or sila naman yung mag-aalaga sa mga larva or sa mga days old na mga eggs ng ating queen. Yan, kung makikita nyo dyan, guys, may mga larva. So, ibig sabihin, healthy yung ating queen. Titingnan din natin itong ating experiment. Hala, ano nangyari? Puro nectar. Dapat kasi meron itong mga eggs dito. Yan na, puro nectar yung laman. Ayan, maraming mga puti. Ibig sabihin mga larva yan, guys.
halong larva at saka pagkain nila. So, dito ko na i-release yung ating queen. Baka maipit ang ulo mo. Yung pakaon mo, okay. Ito na, bulat. At yun na nga yung ating queen. So, ayan na yung bagong mark na queen natin, guys. At makikita nyo, mas madali siya makita kapag markado na siya. So that's all for now. Thank you for watching, guys. If you like this video, please click like and subscribe for more videos. My name is El Nino. Check it out. Hasta la vista. Peace.